Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, November 3 na po, 2025, patuloy po nating minomonitor ang kilos at galaw ng Bagyong Tino na ngayon po ay mas lalo pang lumalapit sa kalupaan po ng Eastern Visayas. Nakataas na rin po ang warning signal number 1 sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa unti-unting paglapit ng pinakasentro ng Bagyong Tino dyan po sa kalupaan ng Visayas area. Aalamin po natin lahat ng mga detalye at yung pagiging typhoon category ng Bagyong Tino. Pero bago natin yan ipagpatuloy, hingi lamang ako ng request, no? Na i-like nyo po yung ating video bilang malaking pagsuporta na rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. So ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung ating pinaka live weather system o forecast na ginagamit. Na kung saan ay makikita nyo ho, no? Ito ho, kitang-kita naman natin na nasa severe tropical storm na category po ang Bagyong Tino at meron siyang kategorya ngayon ng pagiging typhoon at hindi po natin inaalis din yung posibilidad na ito yung maging super typhoon category kapag nagkaroon ng intensification o biglaang paglakas ng kanyang hangin. Sa ngayon ho, sa huling pagkatala, ang Bagyong Tino ay huling namataan 805 kilometers dyan po sa may banda ng Eastern Visayas. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na 95 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro at may bugsong umaabot sa 115 kilometers per hour. Actually, yung pagkilos niya medyo mabilis. Yung sirkulasyon ng hangin niya pa westward sa bilis po na 30 kilometers per hour. Kapag lagi pong ganyan ang kilos siya mabilis siyang tatawirin ang Visayas area o kalupaan po ng Eastern Visayas at ito may chance po o posibleng magdulot ng matinding pinsala sa kanyang mga direktang lugar po na madadaanan. Mamaya ho, aalamin natin yung mga lugar na mga dadaanan niya para yung mga kababayan ho natin ay mabilis pong makapaghanda at maging alerto. Tignan muna natin yung warning signal number 1 na nakataas po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Signal number 1 natin, meron ho yung warning lead time ng 36 hours. Ibig sabihin sa loob ng 36 hours, dyan mararamdaman po ang epekto ng Bagyong Tino. Nakikita nyo naman, no, mas lalo siyang lumalakas from tropical storm, naging severe tropical storm agad siya at magiging typhoon category siya sa mga susunod lamang po ng mga oras. Ngayon, ang bilis naman ng signal number 1 ay nasa 39 to 61 kilometers per hour. Ang mga apektado naman, ito sa Visayas, kasama dyan ang Eastern Samar, ang Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, at Camotes Island. Sa Mindanao naman, apektado ng signal number 1 ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Mag-ingat po yung mga lugar na yan dahil posibleng maitaas pa sa warning signal number 2, 3 hanggang sa pinakamataas niya, signal number 4 sa mga susunod po na mga oras itong banta ng Bagyong Tino. So ngayon, tignan naman natin yung mga lugar na dadaanan ng Bagyong Tino habang tinatawid ho niya ang Eastern Visayas. Alas 2 ho ng madaling araw, ngayong araw din ng Lunes, 520 kilometers ang kanyang lokasyon dito po sa east of Eastern Samar. At ito ay nasa lakas pa rin ng hangin ng pagiging severe tropical storm, 110 kilometers per hour na lakas ng hangin, pa-westward ang kilo sa bilis na 25 kilometers per hour. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, ngayong araw din ng Lunes, ay 225 kilometers east of Eastern Samar ang kanyang magiging lokasyon. At bigla itong papalo sa pagiging typhoon category at tinataglay ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour. Pagdating naman po ng Martes ng alas 2 ng madaling araw, ay nasa coastal water na po siya ng Abuyog, Leyte. At ito ay lumakas palalo sa 155 kilometers per hour, isang ka na pa rin na typhoon category. Alas 2 naman ng hapon ng Martes, nasa vicinity na po ito ng Genway, Iloilo. Ewan ko po kung tama yung pronunciation ko, baki correct na lamang po. 140 kilometers per hour ang lakas ng hangin, gana pa rin na typhoon category. At pagdating naman po ng Miyerkules po ng madaling araw, nasa vicinity naman ito ng Linapakan, Palawan, 130 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pa-westward ang kilo sa bilis pa rin po na 25 kilometers per hour. So kailan nga ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino? Dahil siyempre mahirap, maraming mapipinsalang mga bahay o structure,
mga properties ang Bagyong Tino sa mga lugar na kanyang direktang matatamaan. So lalabas na ating Philippine area of far ang Bagyong Tino pagdating pa po no ng November 6 ng alas 2 ng hapon. Ito po yung magkakaroon ng lokasyon na 960 kilometers west of southwestern Luzon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating pinapakitang weather track system, nakikita po nito na hindi na po lalakas into Super Typhoon category ang Bagyong Tino. Nasa kategorya lamang siya ng pagiging typhoon, pero eto, iti-take note ko sa inyo, kapag ka naglandfall na po sa kalupaan ng Eastern Visayas, ang Bagyong Tino, tumama na dito, magkakaroon ho siya ng interaction sa kalupaan at ang tendency po niyan ay hihina yung epekto ng kanyang hangin. So example natin, sa typhoon category siya na tumama po dito sa bahagi ng Eastern Visayas, posibleng humina yung epekto niya sa pagiging severe tropical storm. Bababa siya ng isang level dahil nga po sa impact or pressure ng hangin niyan. Nababawasan kasi yan. Pero tulad nito, ang Eastern Visayas ngayon wala masyadong maayos na pundasyon ng structure. Wala rin masyadong mga puno dahil sa sunod-sunod na mga bagyo na naranasan itong mga nakaraang buwan at mga linggo kasama mga lindol. Possible na hindi ito humina, no? At mas lalo siyang lalakas dahil walang pipigil sa kanya sa ikot ng hangin. Ito po, no? Tignan nyo mabuti. Yung spiral clouds na yan ho yung nagbibigay ng mga impact, no? Yung sakit o lakas ng hangin diyan sa mga lugar na kanyang natatamaan. Well, tignan natin mamaya, balikan natin yan. Meron tayong nakataas pa rin ngayon na heavy rainfall warning dahil po sa Bagyong Tino. So, ngayong araw din po, no? O ngayong hapon po, meron tayong ina-expect o inaasahan na 100 to 50 kilometers 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan dyan po sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte at Leyte. So pasensya na ho kung minsan na bubulol tayo, no? At pagdating naman po ng November 4 ng hapon, 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan din ang aasahan natin sa Eastern Samar, Samar, Southern Leyte, kasama po ang Biliran, Cebu, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, at dyan po sa may Capiz. Pagdating naman po natin mga kaibigan, ng November 4 din po ng hapon, apektado din ng medyo mas mahinang dami ng ulan, kakaunting daming ulan, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Dyan po sa may Catanduanes, sa may Albay, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Negros Oriental, Aklan, Antique, Romblon, Siquijor, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Agusan del Sur, at Surigao del Sur. So, eto naman po, pagdating naman po ng Wednesday ng afternoon, ay meron tayong ine-expect po na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Cebu, sa may Negros Occidental, sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Oriental Mindoro pa rin po, Romblon, at sa may Palawan. So tapusin na natin to, tuloy-tuloy tayo, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan din ang aasahan. Pagdating po ng November 4 hanggang November 5, dyan po sa Albay, Masbate, sa may Sorsogon, Marinduque, Occidental Mindoro, Biliran, Leyte, kasama po ang Southern Leyte, Siquijor, Bohol, Agusan del Norte, Negros Oriental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte. So, eto, bukod ho kasi sa Bagyong Tino, meron din tayong weather system na nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Meron din tayong shear line na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. At eto, no, meron ding heavy rainfall warning dahil sa shear line. So, ang shear line ay salubungan ng mainit at malamig na hangin yan po sa north at dito naman sa may bandang silangan. So, ang shear line na nakakaapekto na meron pong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan diyan po sa may Quezon. Pagdating naman po ng November 3 hanggang Tuesday ng hapon, 50 to 100 mm po na dami ng pag-ulan ng ating aasahan. Diyan naman po sa Isabela, sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Oriental Mindoro at Marinduque. Pagdating din po ng November 4 hanggang November 5,
moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. So iti-take note ko po, no? I-take note nyo yung mga lugar na aking sinabi dahil yan po ay may mga posibilidad na pwedeng mas lumakas pa or pwedeng mas humina pa. So kung makikita nyo mabuti mga kaibigan ko, habang tumatagal po ang sirkulasyon ng hangin ng Bagyong Tino ay nagkakaroon siya ng paunti-unting intensification or paglakas po ng sirkulasyon ng hangin, which is yan po yung nakakabahala ngayon. At bukod dyan, kung makikita nyo, nangingibabaw din ang sirkulasyon po ng tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Ito po, no? Nakikita nyo yan, yung amihan na yan. Malamig na hangin po yan, tuyot na malamig na hangin na nanggagaling po sa may Siberia. Kahit pa paano ay napipigilan niya yung mas pagiging epekto ng malakas ng Bagyong Tino. Ang amihan po kasi, no, ay tuyot na hangin, kaya nababawasan yung impact po ng mga pag-uulan dito po sa Bagyong Tino. Alam nyo, nagkokontrahan talaga yan. Etong Bagyong Tino, kung wala po ang amihan, for sure, nasa labas pa lang, nasa katubigan pa lang yan, dito sa Philippines Sea, ay nasa typhoon category na yan. Dahil kung walang amihan, mga kaibigan, ay baka nasa super typhoon category na ito bago pa man din maglandfall sa kalupaan po ng Visayas area. Tulad po ngayon, lagi kong sinasabi, meron tayong bagyo na minomonitor. Meron po tayong mga weather system na nakaka-epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Meron pa rin tayong shear line, may localized thunderstorms, meron pong northeast monsoon. Unang-una, napaka-importante na lagi po kayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon. Para oras-oras ho, ay alam natin. Ako po, araw-araw, madaling araw ho, kahit pagod ho, gumagawa ho ako ng update para ho makapagbigay ako ng sapat na impormasyon sa inyo. Actually ngayon medyo talagang pagod po tayo, medyo puyat. Pero eto po kasi talagang parang tungkulin ko na po para sa mga manonood ko, sa mga followers ko, sa mga subscriber, lalo na po yung mga senior natin. Kamusta ho kayo dyan, Naitay? I pray na okay po kayo dyan. So manatiling nakaantabay. At pangalawa, importante na meron tayong mga go bags na ginagamit sa mga emergency purposes tulad po nitong papalapit na Bagyong Tino sa kalupaan po ng Eastern Visayas. May nagtanong sa atin, kailan daw magiging super typhoon ang Bagyong Tino? Huwag nyo na itanong dahil kung makikita nyo, ang super typhoon natin, hindi nakikita dito sa forecast o sa tinatawag niya na area of probability. Kaya wag na nating asamin yung pagiging super typhoon niya. Pero sa typhoon category naman, sure tayo dyan, pero may mga tsansa pa rin mangyari o pagbabago sa kilos. Hindi pa rin natin inaalis ang mga ganong possibilities. So, itataas ang signal number 3 hanggang signal number 4 kapag direkta ng tumama sa kalupaan po ng Eastern Visayas ang Bagyong Tino by Monday ho. O, ngayong araw din po yan ng alas 8 po ng gabi at ito ay nasa kasagsagan ng pagtama niya, paglandfall dito po sa kalupaan po ng Eastern Visayas pagdating naman po yan ng araw po ng Martes. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibilidad na magiging epekto po ng Bagyong Tino. Pwede pong mas lumakas yan, pwede rin pong mas humina pa. Actually, talagang pinagpe-pray po natin na walang mga bagyong pumasok. Lalo na po sa may Eastern Visayas dahil yan po dinaanan ng sunod-sunod na mga bagyo at talaga ngayon hindi pa sila nakaka-recover. Mahirap yung nagiging sitwasyon nila kaya panalangin natin yung safety ng mga kababayan natin dyan. Pangatlo, importante ho, na ngayon pa lamang i-double check na natin ang ating mga kabahayan na ginagamit. Mamaya ho kasi yung mga pundasyon natin mahihina. Yung mga bubong natin hindi nakapako na maayos, yung mga butas pa. I-double check na ho natin at please pakiusap, sundin nyo ho ako ngayon dahil ito'y para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ito pa, napaka-importante na mag-imbak tayo ng pagkain, mag-stock tayo ng pagkain na tatagal po ng ilang araw. Ngayon po kasi, ang Bagyong Tino, kahit lumabas na yan sa ating Philippine landmass at sa ating Philippine Area of Responsibility, yung extension o trap ng kanyang hangin ay posible pa rin maka-apekto. Hindi pa rin yan mawawala. Ino-consider pa rin natin na banta ang isang bagyo hanggat nakikita pa sa ating weather system. So maging mapagbantay, mapagmatsyag tayo sa patuloy na pagkilos po ng Bagyong Tino. At ito, lagi ko sinasabi, napaka-importante na i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, mga papeles, mga dokumento, at yung mga appliances na importante, mga phone natin. Dahil ang mga phone natin, ginagamit natin yan
para sa mga emergency purposes, pantawag sa mga mag-rescue kung sakasakali po magkaroon ng problema. Yung mga nakatira naman dito sa Eastern Visayas sa paanan ng bundok, malapit po sa mga ilog, sa mga baybayin, malapit sa mga landslide at flash flood prone area, ay mag-ingat. Kung pa pwede ho, mag-evacuate tayo ng mas maaga. Lumipat po tayo sa mga lugar na safe. Yung tipong hindi tayo maaabot ng mga pagbaha kung sakasakali lamang po. At ito rin, importante na lagi kong sinasabi, linisin po natin yung ating kapaligiran, lalo na po dito sa Metro Manila. Metro Manila, ilang bagay na Luzon, wag ho kayong magsaya, wag ho tayong magsaya. Dahil ang bagyo, kahit hindi po direktang tatama dyan sa Luzon, dito sa Eastern Visayas sa kanyang direksyon, apektado pa rin tayo ng kanyang trap o extension ng kanyang hangin. At marami tayong kababayan dito sa Eastern Visayas na ngayon humihiling po, humihingi ng panalangin para po sa safety at guidance po, lalo na sa lalapit na pagtama o paglandfall po ng bagyong Tino sa mga susunod po na mga araw. So may explain lamang ako sa inyo na dalawang senaryo bago natin tapusin ang ating update ng video natin. Ang bagyong Tino, yung unang senaryo, no, ito sasabihin ko sa inyo. Kapag ito'y tumama sa kalupaan ng Eastern Visayas, pagdating ho ng ngayong araw at pagdating din sa mga susunod pa ng mga araw, may chance ho itong humina. Diba nilinaw ko na magkakaroon siya ng interaction sa mga lupa na dito sa Eastern Visayas. Yung impact o itong umiikot ho na to, yung sirkulasyon ng hangin na yan, nahihina yan o nababawasan yung impact yan kapag tumatama po yan sa mga bagay o mga puno, sa mga kabundukan. Pero ngayon, alam nyo naman yung nangyaring lindol sa Cebu, yan sa Eastern Visayas, sinunod-sunod ng lindol yan. Pero ngayon, nakita nyo naman, nakabangon agad dahil po yan sa biyaya ng Panginoon at pagpapala sa kanila. Kaya po dapat, importante lagi tayo nananalangin sa Panginoon para po sa safety, guidance po ng bawat isa sa atin. Yung pangalawang senaryo natin, actually, medyo hindi po ito maganda. Kung hindi magbabago ang kilos ng bagyong Tino, dediretso pa rin siya talaga dito sa Eastern Visayas, sa Visayas area, at lalabas po dito sa South area po o Southern Visayas po mga kaibigan. So yung mga lugar na yan, posibleng makaranas ng malakas na epekto ng bagyong Tino. Ang bagyong Tino, kahit kung nakikita ho ninyo sa area of probability natin, ito yung area of probability, yung parang apa na yan, nagbabago ho yan every 6 hours. Araw-araw nagbabago yan. Kaya kahit wala tayong nakikita na pagiging super typhoon category sa ngayon, sa mga susunod na mga araw, susunod na mga oras, ay posible at mataas ang tsansa na biglaan po itong magbago. Kaya nga po lang yung sinasabi na importante, natutukan muna natin yung update sa lagay ng ating panahon. Yung channel ko ho talaga ay dinesign ko para sa mga kababayan natin na nakikinig. Ginagawa ko po itong live weather forecast, yung on the spot ho talaga. Hindi tayo gumagawa ng script bagkos nagbabase tayo at nagdedepende tayo doon sa mismong system ng ating bansa. Ito yung mapa ng Pilipinas. Nakita nyo naman yung sirkulasyon ng hangin. At muli, sasabihin ko sa inyo, itong bagyong Tino, meron yung kasunod na cloud cluster o kumpol ng kaulapan dito sa kanyang bandang likuran. At ang tsansa nito baka may tsansang higupin niya yung kumpol ng kaulapan na yon at mawala. Ngayon, kapag hinigop niya yung kumpol ng kaulapan na yon, cloud cluster na yon, ang bagyong Tino ay mabilis na magkakaroon ng intensification power. Ang ibig sabihin nito ay mabilisan hong paglakas. Nangyayari yan sa mga dumidikit na sama ng panahon sa isang bagyo. Nangyayari ho yan. At dito naman sa may bandang kaluran ng ating bansa, itong pinaka tinatamaan ng area of probability ng bagyong Tino, meron pong sirkulasyon ng hangin na nabubuo dyan. Yan po ay banta rin ng isang bagyo. Pero kung maging bagyo yan, hindi naman po yan tatama po sa ating kalupaan. Ang bagyong Tino ho, sa ngayon, ay siya po yung pang 20 o pang 20 bagyo na ngayong 2025. Ang dami hong bagyo at yung iba naman doon hindi tumama sa ating bansa ng direkta. Alam nyo, walang imposible sa panghuli kong paalala na ipanalangin natin sa Panginoon na ito pong bagyong Tino ay malusaw, no? Ipag-pray natin na hindi na ito pumalo sa pagiging typhoon category at super typhoon category. Wala namang may gusto ng ganito eh. Alam nyo, hindi naman talaga actually pananakot yung ganito. Pagbibigay ho ito ng babala, paalala sa ating mga kababayan. Yung iba, dinitake nila ito bilang isang pananakot daw. Bakit to lagi tayo naglalagay ng super typhoon? Actually, nasa forecast yun, nasa advanced weather forecast yun. Alam nga namang bebehin ko, no? O lagi ko na lang ilalagay sa comfort zone ng mga kababayan natin. At sasabihin ko, mahinang bagyo lang po.
Ito po, kahit huwag kayong masyadong mag-alala. Pag ganun kasi ang sinasabi ko, tas meron namang malakas na bagyo talaga, edi ako naman po ang mapapahiya at mapapahamak sa mga kababayan natin. Mas maganda na sinasabi ko talaga, ayon na rin sa advanced weather forecast na aking nakikita. Yung system po na ginagamit natin dito, nakikita po hanggang sa week 2 ng bawat buwan. So for example, hanggang sa week 2 po ng November, nakikita na natin talaga na itong Bagyong Tino ay tatama dito sa kalupaan ng Eastern Visayas. At ngayon ho ay nangyayari ito. So ang tendency nito kung magbabago pa, medyo malabo na ho. At ang magagawa na lamang natin ngayon ay paghandaan yung paglandfall nito sa araw ho ng Martes o madaling araw po ng Miyerkules. Pero lagi kong pinapaalala sa inyo na may mga pagbabago pa. Yung mga kababayan ho natin minsan naiinis sa atin kasi yung sinasabi daw, kapag amihan season daw, northeast monsoon season, wala daw bagyo, malimit. Yes, malimit naman talaga, no? Ilan bagyo ba? Ngayong November, 1 hanggang 3 bagyo. Nung mga nakaraan, nung habagat season tayo, 2 hanggang 4 lagi, o 2 hanggang 5 bagyo. Nabawasan na nga ho eh. Kakaunting bagyo, pero pag may nabuong bagyo naman, direktang tatama ito sa kalupaan po ng ating bansa. Depende kung saan yung kanyang magiging direksyon. At nangyayari po yun ngayon. So, ang sinasabi natin, pagkakamali ba sa forecast? Wala ho. Kaya nga po mas maganda na lagi tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast. Dahil doon makikita natin 1 week o 2 weeks pa lang ng buwan, malalaman nyo na yung galaw ng panahon. So, medyo napapahaba na po tayo at lagi kong sinasabi, ito paalala ko lamang po sa inyo na tayo po ay huwag matakot sa sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. Manalangin at magtiwala tayo sa Panginoon dahil siya lamang po ang may authorize sa lahat ng bagay na mangyari. Ang dapat sa atin, lumapit sa Kanya manalangin. Alam nyo kung bakit inaalo ng Panginoon yung mga sakuna, yung mga dilubyo, yung mga bagyo, mga malalakas sa lindol. Para ho tayong mga anak niya lumapit sa Kanya. Humingi ng tawad, humingi po ng paumanhin sa ating mga nagawang kasalanan, at bumawi tayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga bagay na kapuri-puri po sa ating Panginoon. So kaibigan kabayan, dito ko na muna tatapusin ang ating update at para makapagpahinga na rin po tayo. Yan na po muna ang aking update sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.